بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng aklat na usul at talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na natapos nating ipaliwanag yung arkan ng Islam. Pinagpatuloy sa aklat ng Imam rahimahullah ang arkan naman ng iman, na sinabi ng Imam rahimahullah sa kanyang aklat, al-martabatu taniya, ang pangalawang baitang o level ng din o ng religion na Islam. Katulad ng inumpisa natin na ipaliwanag ang pangalawang usul, na ang din meron siyang tatlong baitang, al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Natapos natin yung unang baitang, sabi nga rito, al-martabatu taniya, al-Iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal hayatu syu'batun minal iman. Dito muna tayo. So sabi rito ng Imam rahimahullah na pangalawang martaba ang iman, na ito ang palatandaan na ayon sa pag-intindi ng mga ulama na mga ahlul ilm, na pagkatapos na ng Islam, ang mataas na level ng antas ng paniniwala o ng din o ng pagsamba o ng religion na isang tao, nagdin na isang tao, kanyang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang iman. Pagkatapos siyang tawagin na isang mu'min, Muslim, pagkatapos mu'min. Lahat ng mu'min ay Muslim, pero hindi lahat ng Muslim mu'min. So kaya ito tumataas ang kanyang antas. Kaya sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Hujurat, kalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabihin ng mga Arab na mga Bituin, na kami ay naniniwala o nasa amin ang iman. Yung paniniwala sa puso o kilos ng puso. So sabi ng Allah subhanahu, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Na ito ang dalil sa Quran na mayroong baitang o antas ang level ng din ng isang tao. At mapapansin natin, marami ang Muslim pero mas kukunti ang mu'min. Sabi rito ng Imam, martabatu tani, pangalawang antas ng din, al-iman. So sa luga, ang ibig sabihin ng salitang iman, na ito'y paulit-ulit nating binabanggit, na ito ay tasdik bil qalb. Sa luga, ibig sabihin tasdik, katapatan o truthfulness. Kaya diyan ang ng salitang iman, pananampalataya o paniniwala, na ang isang tao na tunay na siya ay tapat sa kanyang paniniwala. Dahil ito ang ibig sabihin ng salitang iman, akida, paniniwala. Na ang paniniwala na yan o akida na yan o iman na yan, ito ay iman al-jasim, na talagang ito ay tiyak na paniniwala sa puso at isipan, layak bal al-haq, na hindi niya layak bal asyak, na hindi tumatanggap ng anumang uri ng pag-aalinlangan. Yan ang ating iman o akida. So kaya sabi ng mga taarif ng al-iman, tasdik sa luga, sa Sharia ang ibig sabihin tasdik bil qalb, qawlu bil lisan, ihtikad bil qalb o paniniwala sa puso, qawlu bil lisan, amal al jawari, yasidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah. Na ito ay pinaniniwalaan natin ng buong katapatan sa ating puso, at ito ay namumutawi sa ating salita o labi o dila, lisan, qawlu bil lisan, wa amal al jawari, at ito ay ginikilos ng ating katawan. Yasidu bita'a, ito ay nag-i-increase at sa paggawa ng kabutihan o pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyah, at ito ay nababawasan o mababa o hindi nagiging kumpleto o kamal ang iman ng isang tao
kapag siya ay gumagawa ng kasalanan o pagsuway sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. So sabi rito ng Imam Rahim, ahuwa bid'un wasab'una syu'bah. So ibig sabihin ng salitang bid'un, ito ay branch ng, ibig sabihin nga niya sa luga ay magmula sa 3 hanggang siyam ay sa mga ahlul luga. Sab'una syu'bah, ito ay sa version ni Imam Al-Bukhari sa Sahih Muslim, sittuna syu'bah, bid'un wa sittuna syu'bah, sa Sahih Muslim. So siya ay meron siyang 70 na branch o antas o level o branch. Pa'laha qawlu la ilaha illallah. At ang pinakamataas sa lahat, pinaka-highest sa lahat, pinakamataas na uri ng iman o kabutihan o paniniwala, qawlu la ilaha illallah. At ang ibig sabihin dito ng salitang qawlu la ilaha illallah, ito ay sa salita, sa gawa at saka sa puso ng tao. Sa puso, sa salita at saka sa gawa. Hindi lamang ito yung sa salita. Kasi hindi sapat ang salita lamang sa iman. Kailangan ito ay ating isabuhay na napakaraming mga aya. At kung sino man na talagang hindi paniwalaan ang siya ay magkakaroon ng problema o maaaring maalis sa kanyang iman o kaya mabawasan ang kanyang iman. So sabi dito sa hadith ito ng propeta Muhammad, pa'laha qawlu la ilaha illallah. Kaya may mga anumang isipin ng tao na may mas mataas pang mabuting gawa sa la ilaha illallah, wala nang tataas pa. At alam natin, yan ang dawa ng lahat ng anbiya at saka rusul. Yan ang unang-unang pinapangaral, itinuturo na kabutihan ng mga anbiya at saka rusul. Walang anumang uri ng kabutihan o mas mataas pa dyan kesa sa la ilaha illallah. Kaya yung mga iba nag-iisip na meron pang unang-una ang usul ng din talaga ang dapat unahin. Kaya sabi nga ng mga ulama, nakakapagtaka ang mga tao na sila ay abalang-abala sa mga branches pero nakakalimutan nila ang usul. Fundamentals, ang pinakamahalaga, natatanungin sila sa libingan at saka sa yung malkiyama. At ang itatanong yung 5 arkan at saka 6 na arkan. So ang pinakamataas at unang-una sa lahat, qawlu la ilaha illallah. So kaya lang dito, katulad na nabanggit nga natin na ito ay dapat bigkasin, lalo na papapasok sa Islam, at dapat yan ay nasa puso kasi para wag tayong magaya sa mga munapikun. Ang mga munapikun. At yan ang pinakamataas na uri ng gawa. Sa lahat ng antas ng ating buhay, sa ating kilos at gawa, ang pinakamataas na uri ng kabutihan ay ang la ilaha illallah. Wala nang tataas pa dyan. Kasi lahat ng ginagawa natin, la ilaha illallah, para sa la ilaha illallah, para sa tauhid. Wa adnaha imatatul ada anit tarik. At ang pinakamababa na antas ng iman ay yung alisin natin anumang uri ng sagabal sa kalsada o daanan. Ito man ay pako o tinik, bote, bakal, bato, anumang uri na nakasagabal sa tao. At ang kabutihan na yan, ang tinatawag natin pag-alis ng anumang uri ng sagabal sa daan para sa mga maging hindi sa mga Muslim, sa anumang uri ng nilika, maging sa sasakyan na may mga nakasakay na mga. Una, ang palatandaan ng taong may iman, inaalis niya talaga yung sagabal sa daan. Itong palatandaan na meron siya talagang level ng iman. Pagkatapos, meron naman mga tao, hindi kabaliktaran nung nag-aalis, naglalagay pa. Ito ang palatandaan na walang iman. Meron naman mga tao na baliwala sa kanila yan, may problema ang walang iman, hindi lang inaalis. So yan ang dito ng ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa paliwanag ng wa adnaha imatatul ada anit tarik. Ganon din kasama rin dito yung pagtatapon na ikaw ang maglalagay, katulad ng pagtatapon ng basura, anumang uri ng bato, ng bakal, ng bote, ng anumang bagay na magiging sanhi ng kapahamakan ng tao at ng mga hayop at mga iba pang mga, ay ito'y kasama dito sa sinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung bakit tatanggalin, may naglagay, may nagtapon. So ang bahay natin, kung ang ating bahay ay hindi natin ginagawa yung ganyang gawain, sa labas ng ating bahay ginagawa natin magtapon ng basura,
tapon ng basura. So, ang daigdig ito ay ating bahay, ito ating tahanan. O kung ano ang turing natin sa loob ng ating bahay, ganun din sa pinaka ano ng ating bahay, talagang pinagmula ng ating bahay, ang daigdig. Pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, wal hayatu syu'batun minal iman. Nang haya o pagkahiya, ito ay syu'ba o palatandaan ng taong may iman. Palatandaan ng taong may iman. Ang haya o pagkahiya, magiging mahihain, ito ay isang uri na maganda pag-uugali ng isang tao. Ito ay akhlak ng isang believer. Ang pagiging mahihain. Meron kasing taong hindi nahihiya sa kanyang salita, sa kanyang kilos, at saka sa lahat ng bahagi ng katawan. Hindi nahihiya yung kanyang paningin, yung kanyang dila, yung kanyang pandinig, yung kanyang kamay, yung kanyang paa, at yung kanyang katawan. So ito ang ano dito na ang isang tunay na may haya na tao o yung tinatawag nating modesty o pagkahiya o nahihiya, mahiyain, ito ay magandang ugali ng isang believer. Yan nabanggit dito ng propeta, nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang haya o pagiging modest o mahiyain na tao, ito ay isang level o antas ng iman. Katulad ng halimbawa, pagsasalita ng mga nagbibigay ng kapahamakan o pinsala sa ating kapwa at saka sa ating sarili. Paninira sa ating kapwa. Ganon din yung pagtingin sa mga pinagbabawal. Ito ay palatandaan ng taong walang pagkahiya sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Una sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakikinig ng mga pinagbabawal, pagpunta sa mga pinagbabawal, at anumang uri ng kasama dito yung ating tamang kasuotan sa Islam. Ng isang Muslim, babae man o lalaki, hindi lamang babae ang ano dito, parehas, na marami na nagbibigay ng paalala palagi sa mga kababaihan na magsuot tayo ng tamang kasuotan, na ito dapat ay naaayon sa Sharia, na ito ay unang-una, sabi nga natin, ito ay maluwag, ito ay hindi manipis, at ito ay hindi nakaka-attract ng opposite sex, at ito ay hindi katulad ng pananamit ng hindi mga Muslim, o kaya hindi rin katulad ng pananamit ng opposite sex. Halimbawa, babae, hindi ka dapat gumamit ng damit ng panlalaki. Ang isang babae dapat huwag gumamit ng damit ng panlalaki. Ganon din yung babae, yung lalaki huwag gumamit ng damit ng pambabae. Na yan ay merong mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinikers o nilalakna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga babae na gumagaya sa lalaki, yung lalaki na gumagaya sa babae. So lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Ganon din yung mga kalalakihan na ganon din kung ang ang babae ay lagi nating pinaalalahanan na magsuot ng tamang kasuotan ng hijab. At ang ibig sabihin ng salitang hijab, ito yung talagang cover magmula ulo hanggang paa ng babae. Hindi lamang yung iniisip ng iba yung tatakpan yung ulo. Hindi. Ang hijab magmula ulo hanggang paa. Dapat hindi nakikita ang paa. Kung sakali man na ang damit na yan ay talagang hindi sinasadya na maigsi, dapat magmedyas. Dapat talaga natatakpan ang paa ng isang babae. Pagkatapos yan ay kung ano ang naayos sa Sharia. Sa mga lalaki naman, dapat maluwag. Hindi ito piting sa katawan na nakikita yung aura. Na ang pinakamaganda talaga lagi sa lalaki ay magmula sa natatakpan ang kanyang balikat. Yung iba kasi minsan hindi nahihiya kahit sa loob ng masjid, naka short sleeve, labas yung balikat. Lalo na sa sala, dapat takpan yung balikat. Kaya hindi lamang sa babae ang hijab o yung haya ng kasuotan. Sa lalaki, ang tamang kasuotan ay ang magmula sa kanyang leeg hanggang sa bukong-bukong. Dapat sa iba, itaas ng bukong-bukong. Ito ang nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suot na dapat hindi lalampas o bababa sa bukong-bukong ang damit ng lalaki.
isbal, ang tawag doon isbal. At ito ay merong hadith sa Bukhari na ito ay ang sobra sa bukong buko ay sa impyernong apoy. At ito ay tinatawag nating yung pag-aaksaya. Pag-aaksaya. Kaya hindi lamang dapat bilang mga lalaking Muslim, ingatan din natin ang ating sarili. Marami tayong nakikita ng mga lalaki na ang kalang pananamit. Minsan nga iba, duat pa, natatawag pa na nangangaral ng Islam. Ang kalang kasuotan ay piting na damit. Piting na damit. Yung iba, sabihin nila na ang mga Muslim ay dapat lumayo sa paggaya sa mga kupar, sa mga Hanggat maaari talaga, huwag natin gagaya ng kalang pananamit. Maging yung mga nakasulat sa ating damit. Halimbawa sa masjid, bawal ang may litrato sa oras ng sala, lalong-lalo na yung may kaluluwa, yung damit na may litrato ng halimbawa ng tao o ng hayop na may kaluluwa, bawal magsuot ng ganyan damit. Yung iba naman may nakasulat na minsan nakasulat sa kanilang damit na masyado lang pinahahalagahan yung mga hindi mga Muslim. Kasulat din yung kanilang bansa, New York, Boston, o ano pa mga pagmalaki natin yung ating sariling din, Makkah, Madina, Islam. Magandang isulat sa ating damit. So yun ay palatandaan ng haya. Yung isang taong may magandang asal o pag-uugali na meron siyang pagkaya. Kaya sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa khairus sada taqwa. Ang pinakamaganda palaging baon na isang tao ay taqwa. Walibasut taqwa dalika khair. Ang libas na base sa taqwa, ang kasuotan o libas o damit na naaayon sa taqwa, ito ay dalika khair. Ito ay mabuti para sa isang believer. At ang tinutukoy dito na libas o taqwa ay yung libas o pananamit na naaayon sa Sharia, ayon sa katuruan ng Islam. Pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, wa arkanuhu sitta. So sabi niya ang arkan ng iman, ito ay 6. So na ang 5 arkan na tinutukoy natin na 5 arkan ng panlabas na gawain ng isang Muslim katulad ng syahadatan, ng sala, ng sakat, ng siyam at saka ng hajj. Ganon din ang iman, meron siyang 6 na arkan. 6 ang kanya. Hindi ito 5, hindi ito 7 o ito ay 6. Kung ano nabanggit sa dalil na binigay sa atin sa Quran at sa Sunnah. At binigay sa atin ang sabi niya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhihi al arkan as-sitta qauluhu ta'ala. So pagkatapos banggitin niya ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga anghel, sa mga aklat, sa mga sugo, sa mga rusul, sa huling araw at saka sa qadar, mabuti man ito masama. Pagkatapos sabi niya, wa dalilu qauluhu ta'ala. Wa dalil ala hadhihi al arkan, ang dalil sa mga arkan na ito as-sitta, sabi niya qauluhu ta'ala. At binigay niya ang ayat sa Quran sa surah Al-Baqarah, ayat number 177, sabi niya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. So sa ayat na ito, 5 ang nabanggit. 5 ang nabanggit. So sabi ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, hindi matatawag na kayo ay gumagawa ng kabutihan o tunay na mabuting tao. Tunay na mabuting tao. Hindi matatawag na mabuti ang kabutihan ang umarap ka sa silangan o kanluran. Silangan o kanluran. At ipagmalaki ninyo ang inyong sarili na kayo ay ganitong lahi, ganito kayong ang inyong kayamanan, ang inyong posisyon sa lipunan. Pero sabi na Allah, walakin albir, sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tunay na kabutihan o righteousness man amana billah. Ito ang unang kabutihan sa lahat na paniwalaan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay binubuo ng 4. Unang-una sa wujud ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang isang Muslim talagang walang anumang unang pag-aalilangan na ang Allah ay exist. Pangalawa, wujud ang wahdaniyah sa rububiyah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagiging Rabb. Siya lamang ang creator,
provider, sustainer, mudabbir, nagbibigay ng buhay, ng kamatayan o tagapangasiwa ng buong sanlibutan. Pangatlo ay yung kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang asma wa sifat, na siya ay mayroong ang kanyang asma wa sifat, katangian at mga pangalan. Ito ay ulya, na ito ay pinakamaganda, pinakadakila sa lahat at pinakamataas sa lahat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya nagmamay-ari ng pinakamaganda at dakilang pangalan. Tawagin niyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga pangalan na yan, at layuan ninyo ang wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, at layuan ninyo mga tao na hindi naniniwala o hindi nila tinatanggap ang pambihirang katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya ang paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang asma wa sifat, na ito ay kung ano nabanggit lamang sa Quran at saka sa Sunnah, katulad na ipaliwanag natin sa Aqidah at Wasitiyah, na ito ay walang tahrif, walang ta'til, walang tamtil, walang takyib, na hindi natin i-deny, hindi natin papalitan kung ano nabanggit sa Quran, hindi natin ito paliliwanag kung walang paliwanag kung papaano, at hindi natin ito ihalin tulad sa sino man sa kanyang nilika, kahit magkapareha ng pangalan. Pagkatapos, ang isa sa mga iman billah ay yung paniwalaan natin na Allah lamang tabarak wa ta'ala ang siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Dahil ito lagi ang pagkaligaw ng hindi mga Muslim, pagkaligaw ng mga Muslim, dalawang anwa ng tauhid al-asma wa sifat, saka tauhid al-uluhiyah, na dapat lagi nating ipapaalala sa tao na ang ating Khalik, ang ating Creator, na siya ay may mga pangalan at katangian na walang katulad sa kanyang manlika, at siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Pagkapatuloy ng aya, sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir. So inuna dito ang pagkatapos ng paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming mga aya na nababanggit lagi ang yawmil akhir. Minsan niya lang binabanggit sa Quran, iman billah wal yawmil akhir, ng paniwala sa huling araw, na pag dumating ang araw na yan, wala nang araw pang darating, at mag-uumpisa ang yawmal qiyamah o yawmal akhir sa pagkamatay ng isang tao. Katulad na nabanggit ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang Aqidah al-Wasitiyah, nang mag-uumpisa na ang kabilang buhay sa pagkamatay sa barsak, tatanungin na siya at meron ng kaparusahan, at mayroon namang gantimpala o naim doon sa mga taong talagang mabuti at mayroong tamang iman sa libingan, hanggang sa paglipat niya sa muling pagkabuhay. At iba pang nabanggit sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa yawmul akhir. Lahat na nabanggit, ito man ay tungkol sa paraiso, sa impyerno, kung anong mangyayari sa pagtayo, paano matatapos ang daigdig, ano ang iniutos sa mga anghel, lahat ng paulit-ulit nating nababanggit tungkol sa yawmal akhir. At hindi tayo maniniwala katulad ng mga sinasabi ng hindi mga Muslim. Kung ano lamang nabanggit sa atin sa ating aklat, at ano ang piniliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito lamang ang ating paniniwalaan. At sa ngayong panahon natin, hindi natin maaring i-describe ang anumang uri ng mangyayari sa future, sa unseen, sa barsak o sa yawmal akhir, sa kiyama, paraiso at impyerno, na katulad ng iba nagpapaliwanag. Ayun. Hindi natin maaring ipaliwanag yan sa pamagitan, ipapakita natin, i-describe natin, i-display natin yung mga pangyayari sa yawmal qiyamah. Katulad nakita akong isa, na sinabi daw yung Dajjal ay may isang mata. Hindi yan ang ibig sabihin ng hadith. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum laysa bi ahwar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyong Rabb hindi ahwar. Ang ibig sabihin ng salitang ahwar, dalawa ang kanyang mata pero sumara yung isa, na wala ang paningin yung isa, pero hindi yung inalagay ng mga litrato diyan ng mga nagpapaliwanag ng Dajjal na nasa gitna yung isang mata. Yan ay hindi tumutugma sa hadith. At sa Lugatul Arabiya,
sa luga, sa paliwanag, at saka sa hadith mismo siya ay sumasalungat. Ang ibig sabihin ng salitang awar ay merong dalawang mata originally, kaya lang yung isa sumara dahil nawala ng paningin. Yun ang palatandaan ng Dajjal. At nabanggit sa hadith na ang sumara sa kanyang paningin ay yung kanyang kanang mata. Nabanggit sa hadith. So kung ano lamang ang nabanggit sa atin na mayroong dalil, huwag tayong la tajawas, huwag tayong lalampas sa dalil. Hindi katulad na hindi mga Muslim, kaya kahit na ano pang sabihin, naniniwala kami sa Allah, sa Diyos, naniniwala kami sa mga anghel, sa propeta, sa aklat, sa huling araw, sa qadar. Pero ang kanilang paniniwala, lahat ng arkana yan corrupted. Unang-una sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang makakamit ang tamang pag-intindi ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi napuntahan ang Quran. Ang Quran lamang ang tanging nagpapaliwanag sa atin ng tama kung sino Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi siya lamang siya lamang nakakakilala sa kanyang sarili, siya lamang magpapaliwanag ng tama tungkol sa kanyang sarili dahil siya ay unseen. Katulad ay paliwanag sa bab ng asma wa sifat. So kaya ang mga Muslim, kapag hindi tanggapin ang Quran, hindi tanggapin ang Islam, hindi tama ang kanilang paniniwala sa Allah, kahit nagsiklaim sila na we believe in Allah o we believe in God, hindi tama. Kasi corrupted. Ganon din sa mga anghel. Na ang anghel binibigyan ng kasarian, nilalagyan lang ng mga description na hindi naman nabanggit sa Quran. Ginagawa na ng pakpak. Nabanggit na may pakpak. Kaya lang, hindi ko katulad ng pakpak na dinidescribe dyan. Na mga pinapakita sa mga litrato, sa mga video, hindi ganyan ang pakpak. Kaya mas maganda avoid yung mga bagay na yan. Halimbawa, sabi natin, nabanggit sa hadith, 600 wings. 600 na. May mga iba nagpapaliwanag, may balahibo na ganito, gano'n. Ang lahat ng yan ay walang dalil. Nabanggit lang doon, 6 na ram pakpak. Mayroon sa Quran, sa Surah Al-Fatir. 2, 3, 4. Banggitin natin yung gano'n na dalil. Pero yung sabihin natin may balahibo, may ganito, may kulay, may ginto, ang lahat ng yan ay dapat nating layuan. At ang mga anghel, la jaw palahu, wala silang pagnanasa, wala silang kasarian. So ginamit sa Arabic yung siga ng muannat, kaya lang, kasi ang malaikat marbuta, hindi ibig sabihin ng may mga na muannat, kaya lang hindi ibig sabihin nito na ang kanyang kasarian ay babae o feminine. Kasi pag nag-plural siya, iba ang kanyang kahulugan, malak, halimbawa. At halimbawa, ang anghel, isa sa mga obligadong alamin natin sa mga anghel na sila ay nilika, kalkun min kalkilla. Sila ay nilika magmula sa nur, sa liwanag, ayon sa mga dalil, Quran, tsaka sa Sunnah. At sila ay hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala silang ganawa, kundi sumunod at sumamba lamang. La ya'sunallah. Hindi sila sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, halimbawa, sabihin natin, ang paniwala sa anghel, obligado sa lahat ng Muslim. At halimbawa, kung sabihin, may tanongin isang Muslim, naniwala ka sa mga anghel? Sabi niya, naniwala ako sa anghel na sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa nur. Ito ay sapat na. Ngayon, kung may magtanong, sabihin, sino si Jibril? Sasabihin niya, hindi ko alam. Ngayon, pagkatapos banggitin yung ayat sa Quran at hadith, magiging obligado sa kanya ang paniniwala sa pangalan ng anghel na si Jibril o Mikael o sino man kapag dumating sa kanya ang dalil. Nakarating sa kanya ang dalil. Pero yung mga bagay, minsan na, halimbawa, tungkol sa nabanggit sa ibang aklat, halimbawa si Imam As-Suyuti, mayroon siyang paliwanag tungkol sa kung paano dumating si Gabriel, paano siya nagumpisang nilikha, o paano siya namatay o ano. So, ito ay hindi obligado na alamin ng hindi ito tinatawag nating obligadong alamin ng isa tungkol sa malaika. Kasi yan ay hindi mahalagang bagay kung mamamatay ba anghel o hindi. Ngayon, kung more information tungkol sa mga paniwala, walang problema. Pero yung maganda yung alam natin ang kalang mga pangalan, ano ang kalang mga tungkulin. Yan ang mga pangunahing dapat nating alamin tungkol sa mga anghel. Pagkatapos sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikati wa kutubi,
Ganon din sa mga aklat. Kung ano nabanggit na mga aklat sa Quran at hindi nabanggit dapat nating paniwalaan. Nabanggit na pangalan sa Quran ay ang Sabur, ang Taura, ang Injil, ang Suhuf at ang Quran. Yung mga binabanggit sa mga hadith sa ibang sa Furqan na ganyan sa Quran, na minsan tinutukoy din dito ay Taura, minsan tinutukoy dito Quran. So may mga yan ay pinaniniwalaan nating lahat kung nabanggit. Ganon din ang nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahigit 300 ang dumating na mga aklat sa mga rusul, na yan ay magko-convey ng mensahe sa mga tao parang upang maging gabay nila, na obligadong paniwalaan ng lahat ng mga Muslim, lalong-lalo na ang Quran, na ito ang huling sugo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang huling aklat ay ang Quran. Huling aklat ang Quran. Warusuli, sabi dito ng hadith ng Propeta Muhammad, warusuli at ang mga sugo. Ang lahat ng sugo ay nabi, pero hindi lahat ng nabi sugo. At ang pinakadakilang sugo ay ang ulul asam. Ang 5 na pinakadakilang sugo na alam ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaya yan itinatawag na ulul asam o the greatest messenger. Halimbawa si Prophet Isa, Prophet Musa, Prophet Nuh, Prophet Ibrahim, Prophet Muhammad alaihimussalam, jami'an. So yan ay alam ng lahat ng tao na. Thanks for watching. Like and share if you want to see more video.